Breaking news mga kabayan. Sa gitna ng isa sa pinakamalaking investigasyon ng Senado, isang nakakagulat na political comeback ang maaaring maganap na maglalagay sa isang kontrobersyal na figura pabalik sa sentro ng kapangyarihan. Pangalawang balita, isang panibagong diskarte sa gitna ng flood control investigation ang isinusulong ngayon. Isang plano na maaaring magbago sa buong takbo ng paghahanap ng hustisya. Ang pagpili kung sino ang magiging testigo at kung sino ang mananatiling akusado. Panghuli, ang unang mataas na opisyal na isinabit sa kontrobersya ng flood control scandal ay bumagsak na. Ngunit ang kanyang pagbibitiw, isa bang tunay na pananagutan o isa lamang palabas para pagtakpan ang mas malalim at mas bulok na sistema? Bago tayo magpatuloy, baka pwedeng palike muna ng video na ito. Ang inyong suporta ay mahalaga upang patuloy naming mabantayan ang bawat galaw sa gobyerno. Maraming salamat po. Isang malaking political maneuver ang tila unti-unting nabubuo sa loob mismo ng Senado. Isang tahimik ngunit makapangyarihang galaw na posibleng baguhin ang direksyon ng isa sa pinakamalalaking investigasyong umiikot ngayon. Ayon sa ulat ng Bilyonaryo News, inihayag mismo ni Senate President Tito Soto na ang dating crime buster ng bansa na si Senator Panfilo Ping Lacson ang namumuro para muling italaga bilang chairman ng makapangyarihang Senate Blue Ribbon Committee. Ayon kay Soto, ito raw ang kagustuhan ng karamihan sa mga kasapi ng majority bloc, isang kumpirmasyon na tila nagpapakita ng matinding kumpiyansa sa karanasan at reputasyon ni Lacson bilang investigador. Dagdag pa ni Soto, ang kasalukuyang acting chair na si Senator Erwin Tulfo ay hindi rin umano magtatagal sa pwesto dahil abala na ito sa sariling mga komite at isyung kanyang hinahawakan. Sa unang tingin, tila isa lamang itong simpleng reorganisasyon. Ngunit sa ilalim nito, may mas malalim na usaping politikal na hindi maikakaila. Dahil kung babalikan natin, hindi pa ganoon katagal mula nang magbitiw si Lacson sa parehong posisyon. Isang desisyong binalot ng kontrobersya at agam-agam. Sa gitna ng flood control scandal, inakusahan siya ng ilang lehislador na umano'y nililihis ang direksyon ng investigasyon upang protektahan ang ilang kongresistang malapit sa kanya. Isang paratang na mariin niyang itinanggi, ngunit nagdulot ng malaking lamat sa kanyang imahe bilang tagapagtanggol ng katotohanan. Kaya't ngayon, habang muling isinusulong ang kanyang pagbabalik, muling bumabalik din ang mga tanong na matagal nang umiikot sa mga bulwagan ng Senado. Bakit nga ba siya? Bakit ang isang senador na umalis dahil sa issue ng integridad ang siya ngayong gustong ibalik sa pinakamakapangyarihang komite ng Kongreso? Isang senyalis ba ito ng muling pagtitiwala o isang taktikal na hakbang upang muling makuha ang kontrol sa naratibo ng investigasyon? Sa likod ng mga opisyal na pahayag, may mga bulong-bulungan na hindi maitatago. Na ang pagbabalik ni Lacson ay hindi lamang tungkol sa karanasan, kundi sa estratehiya. Ayon sa ilang tagamasid, ito raw ay maaring bahagi ng mas malawak na galaw upang tiyakin na ang Blue Ribbon Committee ay mananatiling nasa ilalim ng impluensya ng mga matataas na leader sa Senado. Isang posibleng paraan upang i-manage ang mga testimonya, limitahan ang saklaw ng investigasyon at kontrolin kung sino ang maipapako sa krus at sino ang makalulusot. Ngunit sa kabilang banda, may mga naniniwala ring si Lacson pa rin ang pinakaangkop sa posisyon. Isang veterano sa investigasyon, sanay sa takbo ng mga ahensya at may reputasyong matatag pagdating sa mga kaso ng korupsyon. Ang kanyang pagbabalik, ayon sa mga taga-suporta, ay magbibigay ng disiplina at direksyon sa isang investigasyong nagiging masyadong emosyonal at politikal. Sa huli, nananatiling mabigat ang tanong, ang pagbabalik ba ni Ping Lacson ay simbolo ng pagbabalik ng katiyakan at kaayusan sa investigasyon o isang maingat na hakbang upang unti-unting ibalik ang kontrol sa likod ng tabing ng transparency? Dahil sa larong politikal na ito, bawat galaw ay may kapalit. At kung totoo man ang kasabihang he who controls the investigation controls the truth, kung gayon, ang uupong chairman ng Blue Ribbon Committee ay hindi lang basta mamumuno sa isang investigasyon. Siya ang magtatakda ng kung anong bersyon ng katotohanan ang maririnig ng sambayan ng Pilipino. Sa gitna ng mainit na paghahanap sa utak ng bilyon-bilyong anomalya, isang matapang at kontrobersyal na panukala ang agad umaling-aungaw sa bulwagan ng Senado.
Ang ideya ni Acting Senate Blue Ribbon Committee Chairman Erwin Tulfo, isang mungkaing hindi lang simpleng pagsalungat sa takbo ng investigasyon, kundi isang hamon sa mismong sistema ng hustisyang umiiral sa bansa. Ayon sa mga ulat, pabor si Tulfo na gawing state witness ang ilang lehislador mismo, sa halip na ang mag-asawang Diskaya o ang grupong tinaguri ang BGC Boys. Ang kanyang katuwiran, simple, diretso at malinaw sa punto, common sense. Para kay Tulfo, dapat pag-isipang mabuti kung tama bang bigyan ng immunity ang mga individual na iniimbestigahan kaugnay sa umano'y maling paggamit ng pondo ng bayan. Paano nga ba nauuna pang maprotektahan ang mga inaakusahan? Samantalang ang mga inosente at mga whistleblower ay patuloy na nakikipaglaban sa sistema. Ayon sa kanya, ito ay maituturing na isang mabigat na dagok sa tiwala ng publiko. Isang isyong nararapat bigyang aksyon. Kasama sa tinutukoy na BGC Boys ang mga sinibak na inhinyero ng DPWH Bulacan na sina Henry Alcantara at Bryce Hernandez. Mga pangalan na ngayon ay paulit-ulit nang nababanggit sa mga pagdinig at kasalukuyang nakikipagtulungan na umano sa investigasyon. Ngunit ayon kay Tulfo, hindi sapat ang kooperasyong ito. Para sa kanya, kung gusto talaga ng Senado na umusad ang kaso, kailangan umangat sa mas mataas na antas ng impluwensya. Ang tunay na bigat, sabi ni Tulfo, ay nasa mga lehislador mismo. Ang mga may kakayahang magturo kung sino ang mga tunay na utak sa likod ng mga maanumalyang kontrata. Ang diskarte niya ay malinaw, mas maiging pagsalitain ang mga lehislador na may alam. Lalo na kung handa silang isiwalat ang mga kasabwat nila, mga kapwa lehislador na naging kontraktor o mga kontraktor na ginawang protektado ng kapangyarihan. Dahil sa ganitong paraan, hindi lang mga implementor ang mabubunyag, ang mismong pundasyon ng katiwalian ang guguhuin. Ngunit gaya ng inaasahan, hindi lahat ay sang-ayon sa posisyon ni Tulfo. Sa kabilang dako, si Senate President Tito Soto ay may sariling pananaw. Mas nararapat daw gawing state witness si Sally Santos ng Sims Construction, isang kontraktor na ayon kay Soto ay nagpakita ng buong katapatan sa harap ng komite. Wala raw itinatago, walang nililihim. Para kay Soto, ang ganitong uri ng kooperasyon ay dapat kilalanin at pahalagahan. At dito nagsimula ang banggaan ng prinsipyo. Sa isang panig, naroon ang moral na paninindigan ni Tulfo. Ang paniniwalang hindi kailanman dapat makinabang ang mga taong malinaw na nagnakaw sa kaban ng bayan. Sa kabilang panig, naroon ang praktikal na diskarte ni Soto. Ang ideya na ang sino mang unang magsiwalat ng buong katotohanan ay karapat-dapat sa proteksyon ng batas. Ang desisyong ito ay higit pa sa isang legal na usapin. Ito ang magiging batayan kung saan patutungo ang buong investigasyon. Pipili ba ng Senado na ipakita ang katotohanan ng walang sinisino kahit mga kasamahan nila sa kapangyarihan? O muli bang mananalo ang taktikang matagal ng bumubulag sa hustisya? Ang pagsasantabi ng katotohanan para protektahan ang mga nasa itaas. Sa dulo, ang tanong ay nananatiling mabigat. Sino ang tunay na haharap sa batas at sino ang muling maliligtas sa likod ng salitang state witness? Dahil sa labanang ito, hindi lang pera ng bayan ang nakataya, kundi ang kredibilidad ng Senado at ang tiwala ng sambayan ng Pilipino sa mismong sistemang dapat magtanggol sa kanila. Sa gitna ng dambuhalang investigasyon na patuloy na yumanig sa DPWH, isang biglaang paggalaw ang naganap, isang hakbang na tila nagbukas ng panibagong kabanata sa krisis ng ahensya. Ayon sa ulat, kinumpirma ni DPWH Secretary Vince Dizon na naghain na ng kanyang irrevocable resignation si Undersecretary Aray Perez. Isang desisyong dumating hindi sa katahimikan kundi sa gitna ng kumukulong intriga at akusasyon ng katiwalian. Ang pagbibitiw na ito ay kasunod ng matinding pasabog ni Batangas 1st District Representative Leandro Levist sa mga pagdinig ng Kongreso. Walang takot na binanggit ni Levist ang pangalan ni Perez bilang isa umano sa mga appointee ni Dizon na ayon sa kanya ay may malalalim na ugnayan sa mga contractors at pinaniniwala ang tumatanggap ng mga kickback mula sa mga proyektong bilyon ang halaga. Sa mga salitang binitiwan ng kongresista, tila sumabog ang isang bomba sa loob mismo ng DPWH
na ngayon ay patuloy na tinatablan ng issue ng ghost projects, overpricing at contractor protection. Sa isang panayam sa programang On Point ng Bilyonaryo News Channel, ipinaliwanag ni Secretary Dizon ang panig ng kampo ni Perez. Ayon sa kanya, ayaw daw ni Perez na maging hadlang sa mga reforma sa loob ng ahensya. Kaya't kahit wala pang direktang ebidensya laban sa kanya, pinili na nitong bumaba sa posisyon. Isang hakbang na tinawag ni Dizon na rare sa gobyerno. Sa mga salita pa ng kalihim, I know very few people in government that actually resign just like that because he doesn't want to be a burden. Isang pahayag na tila may halong paghanga, ngunit kasabay nito ay nagsilbing katanungan sa publiko. Kabayanihan ba ito o pag-iwas sa mas malaking dagok ng investigasyon? Sa kabila ng pagbibitiw, tiniyak ni Dizon na magpapatuloy ang internal investigation laban kay Perez. Hindi raw ito pagtatapos, kundi bahagi ng mas malawak na house cleaning na isinasagawa ng DPWH at nang tanungin kung nag-aalala siya na baka may iba pang appointee na madamay. Mariing sagot ni Dizon, not really. Anya, sanay na siya sa ganitong mga akusasyon. It comes with the territory. Wika pa niya. Paninindigan ng kalihim, walang sino man ang ligtas sa kanilang top-to-bottom cleanup. Ngunit hindi kumbinsido ang ilan sa mga lehislador. Para kay Congressman Levist, ang naratibo ng nagpapakasakit na opisyal at self-cleansing DPWH ay isang diversion tactic lamang. Isang paraan para ipakita sa publiko na may aksyon kahit na ang ugat ng problema ay nananatiling malalim at buhay. Sa kanyang mga pahayag, iginiit niyang ang pagbibitiw ni Perez ay hindi lunas, kundi sintomas ng mas malaking sakit. Pwede mong palitan ang mga tao, pero kung ang sistema ay bulok, paulit-ulit lang ang mangyayari. Binatikos din ang umano'y patuloy na overpricing sa mga proyekto ng DPWH mula sa flood control hanggang sa mga provincial road rehabilitation na anyay ginagamit na cash cow ng ilang opisyal at contractors. Lalo pang umigting ang kanyang panawagan habang papalapit ang deliberasyon para sa 2016 national budget. Itigil ang pagputol sa mga sanga at simulan ng bunutin ang bulok na ugat. Dito na ngayon nagbabanggaan ang dalawang magkaibang pananaw. Sa isang banda, ang imahe ng isang ahensyang tila nagsasagawa ng reforma at paglilinis ng sarili nitong bakuran. Sa kabilang banda, ang matinding sigaw ng mga kritiko na nagsasabing ang buong bahay ay sira at walang saysay ang pagwawalis kung mismong pundasyon ang marumi. Kaya ang tanong na ngayon ay pumipintig sa isipan ng bawat Pilipino. Ang pagbibitiw ba ni Undersecretary Ary Perez ay tanda ng tunay na pagbabago o isang maingat na palabas upang protektahan ang mas malalim na interes? Ito na kaya ang simula ng reforma? O isa na namang eksena sa matagal ng drama ng korupsyon na patuloy na sumisipsip sa dugo ng ating bayan? Habang patuloy na umiikot ang mga pangyayari sa loob ng Senado at sa mga ahensya ng gobyerno, malinaw ang isang bagay. Ang laban para sa katotohanan ay hindi pa tapos. Sa bawat pagbabalik ng isang dating investigador, sa bawat pag-ikot ng panukala sa pagiging state witness, at sa bawat pagbibitiw ng opisyal sa gitna ng iskandalo, unti-unti nating nasasaksihan ang mas malaking larawan. Ang banggaan ng kapangyarihan, interes, at hustisya sa loob ng sistemang matagal nang nababalot ng duda. Ngunit hanggang kailan tayo manonood? Hanggang kailan mananatiling investigasyon lang ang bawat pagdinig? Kung sa dulo ay wala namang tunay na pananagutan? Kung ang bawat resignation ay magiging simbolo ng paglilinis, ngunit walang kasunod na kaso, walang hustisya, at walang pagbabago? Saan patutungo ang sigaw ng bayan para sa transparency? Sa bawat desisyong ginagawa ng Senado ngayon, kung sino ang uupong chairman, sino ang magiging state witness, at sino ang dapat managot, nakasalalay hindi lang ang kinabukasan ng mga investigasyon, kundi ang mismong kredibilidad ng ating mga institusyon. Dahil sa totoo lang, ang pinakamalaking tanong ay hindi na kung sino ang may sala, kundi kung kaya pa bang linisin ng sistema ang sarili nito. Ito ang dahilan kung bakit kailangang manatiling mapanuri ang bawat Pilipino. Dahil sa mga panahong ang katotohanan ay tila nababalot ng politika, ang tanging sandata ng bayan ay ang hindi mapapagod na pagbabantay at pagtatanong.